Hello guys! Welcome back for another free time vlog. For today's video, tayo po ay... Ano bang unahin ko? Tayo ay mag-YT moots. At ang topic natin for today is... Ang unahin natin... ang unahin natin is learn YouTube, guys. Okay. So, learn YouTube muna tayo. Ayan. So, ang first learn YouTube natin for today is creating video hooks. Ayan. So, what do I mean when I say creating video hooks? Kasi pag yung mga viewers natin nanood ng video natin, meron tayong tinatawag na retention. Ibig sabihin ng retention, gaano katagal nagstay para manood yung mga viewers natin. So, ito, tuturuan tayo kung paano, dun sa first 10 seconds ng video natin, kung paano natin ma-hook yung mga audience na magstay. Kasi usually, yung mga audience, kapag nakakita ng video, kunyari, striking yung thumbnail nyo or yung title nyo, nakita nila. Pero pag nakita nila yan, pipindutin nila, di ba? Kasi striking nga. Kaya pag pinindut nila yan at hindi interesting yung unang-unang part ng video nyo, ang posibleng mangyari nun is, di sila, di ba? Mag-click sila ng other video, mag-browse sila ng other video. So, yun ang hinaan natin, iniiwasan natin. Kaya meron tayo nito kung paano gumawa ng hook na first 10 seconds ng video. Okay? So, yun yung retention din. Isa po sa metrics sa analytics, studio analytics is retention. So, kailangan nating alamin niya para alam natin yung makilala natin yung mga audience natin kung ano yung gusto nila, yung ayaw nila, ganyan. Siyempre, pag sa analytics, nakita mo yung graph, biglang bumaba ng ganon after 1 minute or 2 minutes. Tapos marami silang viewers sa ganun ng reaction, ganun ang ginawa. Ibig sabihin nun, hindi ganun kaya-aya yung starting ng video nyo. O kaya naman sa isang video, nakita nyo talagang tinapos yung video, di ba? Talagang flatline siya na ganun. Hanggang dun sa ending ng video, which is siguro 13 minutes, 24 seconds, 24 minutes, 15 minutes, ganyan. Nakita nyo, dun lang siya bumaba, dun sa pinakahuli. Ibig sabihin, maganda yung video kasi pinanood nila ng buo. Okay, so let's start. Okay, so sa number 1, why the first 10 seconds matter? Parang in-explain ko na kanina. Okay, ayan. So, napaka-importante ng first 10 seconds kasi dun magbabase yung mga audience mo, yung mga viewers mo, kung tutuloy-tuloy pa ba nila yung panonood. So, sa first 10 seconds na yon, na-hook ba sila? Nag-invest ba sila ng emotion nila? Yung attention ba nila, yung focus nila na kuha ng video, nung first 10 seconds video mo? O wala na, after nilang panoorin 10 seconds video, nag-skip na sila. Punta na sila sa baba, nag-browse ng ibang video. O kaya naman kung nag-search sila, back lang nila yung sa YouTube, back lang nila yan para mag-search sila ng other video na mahanapin nila ulit. Diba? So, ganun siya ka-importante, yung first 10 seconds na yon. Kasi yung first 10 seconds na yon, usually madalas pa, di ba? O, yun na nagsasabi kung gaano katagal mag-stay yung viewers nyo. So, kung interesting yun dun pa lang sa first 10 seconds nyo, more likely, di ba? Tuloy-tuloy yun. Pero pag hindi, bye-bye. Bye-bye sa viewers. Lilipat sila sa ibang video for sure. Di ba? So, that's number 1. And then, types of effective hooks. Ano nga ba yung mga effective hooks? I have to give you a disclaimer. Yung mga result ng sasabihin ko is nakabase sa US. So, yung mga sample is US talaga. Hindi siya talaga data coming from the Philippines. So, sa Philippines kasi hindi naman sila masyadong walang data na, or I'm not sure, no? Hindi ko masyado na igian yung aking pag-research. Pero wala pa ako nakitang nagbibigay ng hook sa Philippines. Meron din. Or basta, sasabihin ko na lang itong mga to, tapos kayo nang bahalang maghumusga kung sa Pilipinas ganun din ba o hindi. Okay, you can leave a comment there. Kayong bahala. So ito, what makes a great hook? Sabi niya dito. Sample is, so pwede siyang visual or verbal. Yung talagang makukuha yung attention ng mga viewers kapag napakinggan nila at nakita nila. Diba? So sample dito is a shocking statement. This almost cost my life. Yun, kunwari, mayroong mga text na lumalabas, di ba? This almost cost my life. O kaya, verbally, sinabi niya, this almost cost my life. Tapos, biglang
Hindi ako marunong mag-effects kasi ng ganun guys, kaya hindi ko may effects ng video na to, no? Okay. So, yun. Kung sinabi niya yan, tapos may visual effects pa na lumabas. Biglang nalungkot. Tapos may background music pa na ganun, di ba? Yun. Pwede yun, nakaka-hook yun, di ba? Kasi emotionally, makikita ng mga audience yun. Bakit? Magtatanong sila bakit. O, so, panonoorin nila, hanapin nila yung rason kung bakit sa video mo, di ba? So, tuloy-tuloy siya nun. Another example is powerful question. Ayun, so may mga tanong. What would you do if you had 24 hours left? Left in life siguro to, kulang siya. Ayun, kung 24 hours na lang yung yung natitira mong oras sa mundo, anong gagawin mo? So, syempre, magtatanong na yun, tanong na yun, di ba? So, mag-iisip ngayon yung mga audience mo. Hahanapin nila, ano nga ba, di ba? Panonoorin nila yung video mo. Sa Pilipinas kasi medyo mga fanatic kasi yung mga tao, di ba, dito sa Pilipinas. So, usually, ang basihan nila ng panonood ng video is either sinusubaybayan na talaga nila yung tao, yung vlogger, or kilalang-kilala talaga siya, yung tipong ganon, or type nila siya, gwapo, ganyan. Surely ganyan, di ba? Mga gwapo, kaya maganda, di ba? Kaya naman, kilala nila, as in personal na as in kilala, pinsan nila, kamag-anak nila, yung tipong ganyan. Kaya pinapanood nila. Yun. So, dito sa samples ko, hindi. Puro mga talaga sa US data kasi talaga siya. Yun, pwedeng tanong, hooking question, di ba? Pwede rin yung hooking question na yun, ilagay nyo sa thumbnail or sa title nyo. Kapag nabasa nila, ano nga ba? O, click nila yun, sigurado. Tapos pupunta sila dun sa video mismo, di ba? Another example is, yun nga, emotional moment. Yung tipong magtataka sila, nakikita ka nila, umiiyak ka, nagdadrama ka dun sa first 10 seconds ng video mo. Kung paano to, ba't umiiyak to? Tapos susubaybayan nila yung susunod kasi gusto nila malaman bakit ano nangyari, di ba? Yun. Tapos ano pa? A problem solution tease. Problem solution tease, ibig sabihin, nag-state ka ng problem. Kunwari, na zero ang bangko ko, tipong ganon. Kunwari lang na zero ang bangko ko, kaya na bankrupt ako, yung tipong ganon. So, kasi ganyan, syempre, alamin nyo bakit siya na bankrupt, bakit siya na zero, ba't nasabi niya na zero siya, wala na siyang pera, yung tipong ganon. Maghihirap na siya, yung tipong ganon, di ba? Yun. So, panonoorin nila yung susunod na mangyayari. Kung magkakaabang-abang dahil sa first 10 seconds na statement mo o kung ano man yung ginawa mo sa 10 seconds ng video mo. Diba? Yun. So, yun yung mga hook samples galing sa Amerika. Mamaya magbabanggit ako ng mga vlogger from US na gumagamit ng mga ganitong strategy. Siyempre, bukod dun sa hooking information natin, hooking samples natin, meron ding wag na gagawin. Yung wag na gagawin dun sa first 10 seconds. Siyempre, ang pinaka wag na wag yung gagawin is yung wala kayong energy. Parang ako, di ba? Ito, normal energy ko to, pero meron pang ilalakas ng energy to. Yes! Yung mga tipong ganon. Meron mga vlogger na ganon, that's super energetic. Wag na wag yung, ayun, parang ganito, napakalungkot, walang energy. Sigurado iiwanan ka ng mga viewers mo pagka ganito ka magsalita. Tipong ganon. Parang call center. Sa call center, guys, kapag moment na may nakausap ka sa phone, kailangan nakasmile ka parati kahit di ka nila nakikita. Pag minsan nag-a-advise pa sila na dapat meron kang salamin sa harap para makita mo yung sarili mo nakasmile. Kasi pag hindi ka nag-smile, hindi ka masaya, hindi magre-reflect yun sa sa boses mo. Tapos syempre hindi magugustuhan ng mga callers yun dahil monotone ang tunog mo sa end nila nun. Okay? So ganun din dito. Kailangan nakasmile ka, kailangan may energy ka, yung tipong ganun. Kailangan kahit paano masaya ka, di ba? Hindi pwede malungkot kasi unang-una nakakahawa yung energy na masyadong malungkot. Pangalawa is hindi nga nakaka-hook ng mga tao, ng mga manonood kapag ganun yung boses mo. Diba? Ayun. So, yung number 3 yun. Yung number 3, common mistakes you must avoid. Which is yun lang naman. Bukod sa long greetings, syempre, kasi sabi nga, first 10 seconds, diba? Sa first 10 seconds mo, kailangan, tapos na yung yung greetings mo. Tapos na yung intro mo, diba? Yung, hello guys, welcome back for another free time vlog. Okay, wala man 10 seconds yun. Diba? Ganun lang. Patuloy mo na kagad kasi hindi naman ganun ka-importante yung mga intro talaga. Pag minsan nga, hindi na sila nag-i-intro tuloy-tuloy na kagad sa video Diba? Ayun. So, yun yung pangalawa.
Tapos sasabi dito, explaining what the video is about instead of showing it. So, wag masyadong mag-explain sa unang part. Kailangan hooking hooking questions lang, hooking information lang ang lalagay nyo. Okay, wag nyo ikukwento. Kasi pag kinuwento nyo, paano nga ba yun pag kinuwento? Di start na ng video yung pag kinuwento mo. Tama, di ba? O, ewan ko dito sa research na to. Ayun, so, wag nyo na lang gagawin yon. Unang-una na yung energy. Kailangan may energy parati. And then sa number 4, hook formats you can try. Okay, so here are the reliable formulas to use. Don't do this. Warning plus curiosity. Ayan, yun. Hook na yun. Don't do this. Pag-iisip ka kung ano yung i-don't mo. Yung di mo gagawin, kumbaga. Diba? Ang sabi dito, pag ginawa mo daw yun, nagbibigay siya ng warning at curiosity, which is what I said, diba? Kapag nakita mo yun, pag narinig mo yung vlog, sabi niya, don't do this, then yung isip mo magtatanong kung ano yung ayaw niyang ipagawa, which is the curiosity part. Diba? Ayun. And then, another one is, here's how. Parang ano to, beginner's guide. Diba? Yung kung paano, kaya how videos, diba? Kung napanood niyo yung mga last video ko, diba? Yung mga evergreen at saka yung ano, the evergreen yun, and it falls under evergreen videos. Ayun, here's how. Sabi dito, personal story, and then result. Ayun, medyo ano yun, hooking formula yun. Nagbigay ka ng personal story, nakaka-hook, and then plus result. Anong resulta nung here's how mo? Kung ano yung gagawin? Sagot dun sa tanong mo. Then, what happens when? Ito, mas lalong nakaka-hook to. Challenge naman yung sabi dito. Sabi niya, yung tanong na what happens when, challenge siya. Diba? Tapos, test setup. Siyempre, yung result nung ano mo, yung result ng pagcha-challenge mo, nakaka-intriga yun, nakaka-hook along the way sa buong story ng videos mo. Another one is, most people do this wrong. Ito, curiosity din, diba? It triggers interest through reliability. Yun, bahala na kayo mag-isip. Diba kung ano yun? Pero it really triggers curiosity din pa lang sa tanong, most people do this wrong. Alin yon, diba? Yung tipong gano'n. And then watch until the end. Ito naman, kung yung pinapanood mo is yung kilalang-kilala mo, syempre susunod ka doon sa kilala mo. Anong gusto niyang panood sa'yo, diba? Watch till the end. Manonorin mo hanggang sa huli, diba? Yun. And then, the role of visuals and audio, syempre nasa editing yan. Hindi ako masyado maano sa sa video editing, di ba? Cut lang ako at saka cut lang at saka zoom. Kung napapansin niyo, nagzo-zoom ako. Yan, para hindi boring yung nakikita ng mga audience, ng mga ng viewers ko. Okay? So nagzo-zoom ako para effective siya ng content. And then, ang sa akin, background music lang. Hanggang doon lang ako, yung kaya ko. Okay? Kayo, nasa inyo, kung mahilig kayong mag-research ng mga video editing, ng mga transitions, at saka ng mga visual effects, yan, go, i-apply nyo yung mga yan, tapos dagdagan nyo ng mga effects ng audio, ng music, mga tipong ganyan. Go for it, guys. Kayang-kaya nyo yan. So, malaking bagay yon. That's number 5. Then, number 6, examples from successful creators. Ito yung sinasabi ko. So, sa US itong mga to, 3 lang sila. Sample lang naman. So, number 1, si Mr. Beast. Hindi ko siya kilala. Pero sa US, kilalang kilala yan. Sigurado. Or kayo, baka kilala nyo. Ako, hindi ko siya kilala. Always starts with high energy and immediately explains the stakes. Ayun, di ba? So, napakalaking bagay ng energy sa video. Sa umpisa ng video. Lalong-lalo na. And then, number 2, si Nas Daily. Ito, kilalang kilala to. Medyo nagka-issue pa nga kay Apong Wang Od, di ba? Ayun. So, it uses a mix of storytelling. So, si Nas Daily, nag-storytelling talaga yan. Tapos magaling siya mag-edit kasi yung part ng body ng video niya, linalagay niya sa una. Tapos, mahuhook sila noon. Tapos, pag dumating na dun sa body noon, tuloy-tuloy, ang mapapanood siya ng buo. Di ba? Yun, ganun siya. Sabi dito, uses mix of storytelling, visuals, and strong why hooks. Ayun. So, madalas yung mga why niya, mga why, ang ganyan. Magaling mag-edit. Siguro may editor naman to si Nas Daily, kaya ganun. No?
Ayun. So, number 3, Ali Abdal. Hindi ko kilala to. Hindi ko alam kung saan country siya. Begins with compelling problem or promise backed by authority. Ayun. So, hindi ko alam kung anong content nila. Si Nas Daily lang kilala ko. Yung kay Nas Daily talaga storytelling yung mga yan. Ayun. Ayun. Sabi dito, study their intros, yung tatlong yon. O yung may kakilala pa kayo mas sikat na video or na vloggers, kaya panoorin yung mga styles nila guys, tapos mag-adapt na lang kayo, mag-pick-a-pick na lang kayo, tapos try nyo sa inyo, sa end nyo. Pause after 5 seconds, ask yourself, am I curious? Do I want to keep watching? Yun, tipong gano'n. Diba? So, pag-aralan nyo yung mga intros nila, kung nahuhook ba kayo sa video o hindi. Tapos, kopyahin nyo yung style nila. Ayan. Testing and improving your hooks, sabi dito. Sabi dito, use YouTube's audience retention graph in analytics. Watch where viewers drop off. Gaya ng sinabi ko kanina nung umpisa, yun ang isa sa mga metrics is retention. So, kailangan yung pag-aralan yun, kailangan yung alamin kung kailan umaalis, kailan nagda-drop yung retention, at kailan siya matagal. Ibig sabihin, kapag nag-drop siya, kulang yung ano nyo, booking seconds nyo, kulang yung hooking, kulang ng hook yung inyong video sa first part. Kasi kaya umalis sila kagad. Kumbaga hindi sila interested. Diba? Hindi interesting yung first booking seconds nyo. Kaya kailangan gawan nyo ng paraan nyo. Kailangan nyo mag-adjust. Kailangan nyo mag-apply ng bagong strategy. Ngayon kapag nakikita nyo naman, the best siya, tinatapos nila yung video hanggang sa huli, ibig sabihin, maganda yon. So, you have to watch that. Pag-aralan nyo yung sarili nyo kung maganda ba talaga yung inyong video o hindi. Actually, maganda siya kasi maganda yung result. Ang gagawin nyo na lang, i-apply nyo yun sa susunod na mga videos nyo. Diba? Yung style na yun, yung strategy na yun. Ayun guys, so hanggang dito na lang tong vlog na to. Meron pa akong isang learn with YouTube gagawin ko mamaya. Keep on learning guys. So, thank you so much for watching. Bye!